So, karon ang pinadayag 19 verse 7-8 muli ang supporting verse atong gisgutan ni Bradwawi, no? So, nagtumang ko ani Pastor Dexter kay katong niadto ka dito, murag ko sa lang ang ato ang speaker ba si Pastor Manny lang. Pero kay nausap mat. So, wala po ko ka bantay, no? Wala po ko ka kuan. So, naging wondering, managlipay kita o managgugyaw o igahatag ka kaniya ang himaya kay ang kasal sa kondero nagaabot na ang iyang asawa nagaandam na at nagaandam na sa iyang kaugalingon. Revelation 19 8 o gitugot kaniya ang pagbiste sa lino nga manipis masinaw o mahinlo kay ang lino nga manipis mao ang mga buhat nga matarong sa mga balaan. So karon kining kung wala ni sa ato karon kining gitawag nga balaan, dili gyud ta mamahimong magkayusa. No, kining kung wala po ning pagkamatarong, walay pagtuo, haleluya, walay gugma, dili gyud ni mamahimong magkayusa. Salamat po sa bersikulo ganiya diya sa Amos 3 verse 3, no? Nga magkakuyog ba diay ang duha kung dili magkasinabot. Mao po dinhi sa atong pagtuo karon. Mato pa dito sa diskutan sa atong leksyon patugyan Ephesians chapter 4 verse 5. Ikan sa 4:5, no? Nga adunay usa ka Dios, adunay usa ka espiritu, adunay usa ka baptism, adunay usa ka espiritu. Kung kanang maong espiritu ha naa kanato karon mahimo kita magkahiusa. Kung ang Dios kay ang Dios usa raman. Kung ang Dios nagisgutan diya sa Ephesians chapter 4, kung ang Ginoo naa diha ug usa ra ang imong gituan nga Dios ang nagbuhat sa langit ug ang yuta ug kana ang imong istan diha ka magka-unite kung atong barugan ang usa ka Dios. Amen. Kung pariyat ang espiritu sa Dios na animo ug ang espiritu sa Dios na nako, ang Dios ang espiritu sa Dios na nasa kuha ug ang espiritu nga naa sa inyo karon. So, mo na magka-unite ta. Diya ta magsugod sa panagiusa. No? Diya lamang sa usa ka espiritu o pag-abot na po sa pagtuo. Haleluya, mga kaigsunan. Kung pariyatag pagtuo dis mensahe, pariyatag standing o pagtuo sa mensahe, diha ta magsugod nga magka-unity. Amen? So karon, ang pangutan na ay kwadri sa Revelation kaniha 7:8. Unsa may buhaton nato? Ingon nga mga pangasawa ni Kristo. Kay si Kristo mga kaigsunan, siya ang ulo sa iglesia. O ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Karon mga kaigsunan, kung dili kita kabahin ni Kristo, dili kita magkahiusa. Amen? Kung dili ka lawas, kung dili ta kabahin sa ulo, dili kita mahimong magkahiusa. Diha sa gitawag nga pangasawa. Apan pag-abot sa Revelation chapter 19 verse 7-8, kinahanglan ang asawa nakaandam na sa iyang kaugalingon o kanang pagpangandam kay tungod kay pangasawa ka ni Kristo, kinahanglan mangandam ka. Diha pud ka mamahimong magkahiusa. Kay dili man kinahanglan gyud nga pakaslan gyud nato. Kay kung dili nato pakaslan mga kaigsunan, si Kristo ang espirituhano nato nga banag, haleluya, ang atong pamanunon, dili pud ta magkahiusa diha sa pangasawa-unon. Kay si Kristo ang atong pamanunon ini katapusan ng adlaw. O kamo ang mga bride,
kamo ang pangasauno ni Kristo. Amen. Mo na siya mga kaigsunan, matupad kaniya ni Pastor Basya, at doon natin nagkalain na silip sa mensahe. Apan, nagtuo ko karon, nagkatong ipangisgutan sa nagauna na ako, haumpod kayo sa akong kasing-kasing. Haumpod sa akong pagtuo, haumpod sa akong istan sa mensahe. So, gana lang, o maayong hapon sa akong kanan. Okay, Pastor, no? So, sa ganito, ang pag-iusa sa pulong. Kilala maiusa una kang Kristo bago ka maiusa sa physical o niya fellowship niya ba, no? Sa matang individual, no? So, mabuto yung punto niya Pastor Iwa. Gani, tinuod na siya, no? Kabalutan nga ang ambisan pa ang mga apostolis, naa sila yung mga differentiate. Ang mga apostolis, no? Naa sila yung lahi-lahi na gani kung tanawon ni mo ang sinulat ni gikan kang Mateo, no? Mateo, Luka, Lucas, John. Tanawon ni mo ilang mga sulat. Naiuban dito nga pareha sila ang hisgutan. Napoy uban dito nga wala nang hisgutan ni Lucas, nga wala nang hisgutan ni Mateo. Subot pa sabot, naa sila yung nadawat nga revelation mahitungod sa ministry sa panahon ni Ginoong Hesus. Pero dili nagbut pa sabot nga asa man sila naghiusa? Naghiusa sila diha sa mensahe nga ilang nadawat sa ilang panahon. Diba? Dito sila nahiusa kay kuno man dituo sila nga ang ilang Mesiyas nga gituoan mo ang Dios nga gikan dito sa eternal. So dito sila nituo sa mensahe nga ilang dito sila nahiusa sa pulong nga ilang nadawat sa ilang panahon. Mo to nga tama to kay pastor. Nga kinahanglan diri pud ta mahiusa sa mensahe na atong nadawat sa atong panahon karon. Mao na nga ganiha Ginoo na si Brad Edwin na ata karon din nagiusa tungod sa mensahe nga atong natakamtaman dining panahon nga atong gibuyan. Okay, so mo lang to. Okay, so kinsa pa? Apa? Si Pastor Biawan. Okay. 10 minutes, Pastor. Kulang. O, 15. Sige. Kaya para kayo mag-question nila sa kumanta. O, niya kung topic ha, kanina na. Kanina number 1. Kaya sa unang Korinto, okay, unang Korinto 12:27. Karon kamo mao ang lawas ni Kristo o ang matag tagsa mga bahin ni anak. Kampo ta labing balaan o gabhanan ni Dios ang matahong natakna sa kapunon niya kami Ginoong Dios ang among buluhaton Ginoong Dios aron paga inambitay sa maong pulong ug kanang maong pulong ang among mga pagwali mahimos sa diha kanimo Ginoong Kristo. So panalangin ang mong pulong, panalangin tanan kung katong mga nakasulti nakawani labi na ning pulong ni Urasa na imong pagadadon sa mga alagad, ikaw magapanalangin nimo. Ikaw maghatag og benediction pinadayag nasabta namo kini. Wala kami mahimo kung wala ka diha kanamo. Ang among ipaabot kanimo Ginoong Dios nga dawa na matag usa kana karon kanamo pasabta namo ang pulong kay mao kini ang bulaton namo dining panahon nga doon na kami panaghirusa. Ingita na atong tugyan sa mga Kristo. Amen. Amen. So salamat no, mayang hapon sa tanan. Ang unang topic diri ang panaghiusa, no? Ang paghiusa. So, nindot kung mag-istot ang panaghiusa. Ano man, kaya kung atong tanawon, importante ba ang panaghiusa? Importante igsoon ang panaghiusa. Kaya kung walay panaghiusa,
Ingon niya dito, ingon niya, kita kabahin sa usa ka lawas di kang Kristo. Kung walay panaghiusa, walay rapture may tabo. So, ang tamog tinuod, walay rapture may tabo. Akong isgutan kadali, akatong pagbungkos god sa trigo o sa bunglayon. Amen. Ang pagbungkos sa trigo o bunglayon, unsa may unang gibungkos? Bunglayon. Okay. Kanang bunglayon asa gidala? Okay. Tuduganan. Now, unsa ikaduhang pagbungkos? Mao ang trigo. Ibungkos ang trigo. Asa dalon ang trigo? Dito sa dapa. Now, nagpasabot, kitang tanan nga naas mensahe, kay matutaon niya sa mensahe propeta. Kitang tanan nga naas mensahe sa tibuok kalibutan, kitang tanan trigo ta, di ba? Amen. Now, ang adoption sa Biblia, kinahanglan bukos ng trigo. Aron doon ay rapture na may tabo. Kita mismo sa inuma, bisig kita mabukos, dili ta mahiyo sa lawas ni Kristo. Unsa na to pagka-commit sa rapture, huwag man ta nabukos. Amen. Amen. Kinahanglan mabukos ta. Ingon niya, usa ka lawas, usa ka bahin, nga lawas diya kang Kristo, usa ka panghuna-huna. Katong ingon niya kanya dito nga, usa ka pagtuo, usa ka espiritu. Amen. Usa ka espiritu. Now, karon ang pangutana na nabungkos ba ta? Nausa ba kita diya sa lawas ni Kristo? Nausa ba kita diya sa panghuna-huna? Kaya kung kita nausa diya kang Kristo, ang atong una-huna, usa. Kaya ang naglihok din isa ka espiritu, isa ka Diyos, kita na isa lang ka espiritu ang Yes, naglihok right. ka na to. Hallelujah. Mo'y hinungdan nga kita, mabugkos ta para i-prepare sa pang-rapture. Mag-istot man tag panaghiusa. Amen. So doon na lang ko'y basahon metulod sa gisulti sa propeta. Diya sa tagay lang ko gamay ang panahon sa Dixer. Diya sa coach nga sa tablet nga 6308 18 ang panahon sa panaghiusa o ilhana. Okay, mato ko sa paragraph 90. Ay, page 90. Ang panahon sa 90. Okay, ma'am. Magsugod ta sa 90. Atong basahon lang, ha? Kaya. Kaya ako na mahila siguro. So, napumatay question answer. Ingon siya din eh. Usap samtang nagakahitabo kining paghiusa sa mga nasod, kining nga mga ilhanan na pang nasudnon nga mga ilhanan nga makita nato dinhi sa kalibutan. May mga linog sa mga nakalain-laing lugar, nakalain-laing na lang nga mga butang ang nagakahitabo, ang nagakahiusa, ginapahiusa ang tibuok kalibutan, ginapahiusa ang tanan. Tanawa? Ginapahiusa ang tanan nga mga tao, ginapahiusa ang tanan mga kaiglesiyahan. Amen. Ang tanan na niining mga butang o samtang nga nagakahitabo ang tanan niini nga mga panghiusa adunay usap usa pa ka panaghiusa ang nagakahitabo. Amen. So, doon na pa'y lain nga pala ang tanan kalibutan nagkahiusan mga denomination nagkahiusa, pero doon na pa'y isa kabutang nga magkahiusa-usap. Amen. Pabasa mga diya. So, 91. Ginahiusa na sa Diyos ang iyang pangasawunod. Amen. Di ba?
Kung nahiusa ang kalibutan o ang mga iglesia, so doon na pa'y usa nga mahiusa, gihiusa na sa Diyos ang iyang pangasawon. Nganong usahon niya ang pangasawon tungod kay ang asawa o ang bana o ang asawa isa kalawas o isa kabahin lang sila. Dili pwede bulagon. Mao na nga ang atong panahon kinahanglan kita mahiusa na. Amen. Amen. Mahiusa na ta. So ingon niya din, ginahiusa na sa Dios ang iyang pangasawon. Nagakahiusa na siya karon nga mga gikan pa sa sindakan o sa kasagpan. Amen. Woo! Amen. Tinuod ba na? So kita mga trigo, kasagpan, sindakan ug dili sa atwa. No, unsa pagkali sa atwa. Nga hindi ta mahiusa kay ang ingon ang propeta sa tibuok kalibutan man kahiusa na, bukkuson na sama sa trigo kay nga magdat-on na dito sa dapa. Kaya dito kita magkita-kita. Amen? Manang Edson, mubo na may paspasan lang ako ha? Okay, sa sindagan o sa kasagpan, sa mihanan o sa habagatan, aduna nagayoy panahon sa panaghiusa o nagakahitabo na kini karon. Amen? Nahitabo na ba? Karon mahitabo na. Karin, hitabo na kini karon para man sa unsa siya nagakahiusa para sa pagsabgaw. Amen. Nagkahiusa para sa pagsabgaw. Amen. Ginapahiandam na siya sa Dios. Oh, sir, nagahiusa na usab man siya nagapahiusa sa pulong. Wa sabot nagahiusa o kita usab sa pulong kaysa sinugdan mao na ang pulong. Now ang pulong kabahin kita sa pulong o kita usab na padayag nga pulong mao nga kita mahiusa na diha sa pulong. Hallelujah. Pila ka minutos na lang. Pastor. Pulong kay ang tanang mga langit ug yuta mga hanaw apan ang akong pulong dili gayon mahanaw. Ginahiusan niya ang iyang kaugalingon diha sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo bisan unsa pa ang ginaingon sa bisan unsa nga denomination ni kinsa pa man ginahiusa ang ginahiusa na niya ang iyang kaugalingon nagapangandam. Amen. Nagapangandam na siya nga naman siya mao ang pangasawunon. Amen. Nagapangandam na. Tama ganyan. Ang asawa, nakaandam na. Amen. Tungod kay siya ang pangasawunon. Husto ka na o ginahiusa na niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang pamanhunon. Kita nyo, o ang pamanhunon, mao ang pulong. Hallelujah. Amen. Ang pamanhunon, mao ang pulong. O ang pulong, kauban sa Diyos. O ang pulong, mao ang Diyos. O ang pulong, nahimong unod o mipuyok ipon ka na ito. Amen. Para pasakad ang Diyos. Salamat lang ako. Okay, no? So, gisgutan ni Pastor Kaniha na ipataas sa ipaupubos na good, sir. Kung Kaniha, 90. 90. Okay, kana. Yung sila. And also why this United Rotation, so United is to bring together, bringing the people together, churches together, the states, and well, uniting means there is another uniting. Kumulutan nga gisgutan ko sa propeta nga nay pag-iusa sa denomination, nagisgot ko ang propeta nga napoy pa nag-iusa diri sa mensahe. Amen. No? 91. And that's what point, you know. So 91 yung sa dinhi, God is uniting His bride. He is coming together from the east and west, north and south. There is uniting time. No? So kabalutan nga ang atong kontinente, no, nabahin sa upat no mga disputan north, south, and east and south, no. So dili lang ta nga diri nga nasa mensahe kundi sa laing usab nga lugar. So ang nakita ko na mga punto nga mura bag nahiusa ta bisan lahi-lahi ta nga kontinente, nahiusa ta diha sa espirituhanong pagdusa, diha sa pulong sa atong panahon mensahe, no. So for heavens and earth will pass away, except the Lord, regardless what denomination anybody says, she's the bride, that's right, she's united herself with, sige na,
And she's united herself with her bridegroom. So diskutan ni gihapon nga, kita gihapon nato nga individual gihapon. Kaya ingon sa Herman and she's united herself with her bridegroom. She and the bridegroom is the word. No? So diha gihapon balik sa pulong. No? Amen. Mayo sa gihapon sa pulong. No? Tama man na, tama man to kay pastor, no? Nga kinahanglan may unite ta, no? Nga ang bride mahiusa na. So mo lagi na nga pangutana. Mo ni ang pangutana. Unsang pamaagi nga mahiusa ta. Hallelujah. So unsang kano sa may tabo bro kansiran ganiyan ni pastor kuan ganiyan. Pastor no. Pero kabalo kung manay answer ni so napa kay para madali na ta para sa question and answer na ta. Or follow up. 5 minutes na may follow up. Okay, question na ta, no? So sa question na ta. So ato na yung dalhon, pero napay uban nga lain ng mga question. Ato lang gawaton, no? Sige. Okay, question and answer. Kasi mga tanah. Mga tanah. Kana, pumunta na. Kani, actually po, kani. Kana ang pumunta na. Kani ang pangutana. Aron kay nagisgot man tag unity of the bride. Oo. Nagisgot tag unity of the bride. So ang pangutana karon, unsang pamaagi aron maghiusa ang mga bride. So nadi ay okay man to, no? Okay tong kinahanglan nga ang nobya ni Kristo maghiusa na tas katapusang panahon. Amen. No? Diha sa mensahe. Pero unsay nimo tungod kay unsay mga pamaagi. Pero kabalutan nga ang Dios nay pamaagi niya na. Nay pamaagi niya. Pero sa tuwa kay napamagta sa tawanon nga panguna-una, nagpata sa nun. Unsa man atong himuon or pamaagi aron mahiusa ang bride samtang nagahulat ta sa pag-abot sa Ginoo. Amen. Unsay atong himuon, di ba? Kung sa kinahanglan natay workout, natay himuon aron samtang nagapaabot ta sa rapture. Kaya ingon sa dito sa libasa ni Pastor Iwa, Revelation 19:7, nga ingon siya, ang nobya daw ni Kristo nakaandam na. No, nakaandam na, nagahulat na lang siya sa pamanunon. No? O ano na siya, bisting alino. Okay. So nakuha mo na to, no? Nga, boto nga, sa ato pa, ang mga nobya dahil ni Kristo karon nakaandam na. No? Nakaandam na. So, mo ni nga, unsay pamaagi, nga aron mahiusa ta. Isa na ko kapunto nga ihatag. Unsa ba mahiusa ba sa spiritual pastor o mahiusa ba diha sa physical nga kinahanglan ipakita nato ang panaghiusa diha sa ministry? Nga na. Kinahanglan ba nga tungod kay ingon pa ni Pastor Iwa ganiya nakuha nako. Natay naglaing-laing prinsipyo. No? Prinsipyo usay pa gani dapat tay pride, di ba? O napatay mga ningana, no? Muna nga napuntay ginatawag na groupings diri sa mensahe. Kung saan na ito pag-iusa karon tungkol kay pag-ingon ta nga, adilit mi diha kay isa pa lang na siya. Nga ingon dito ganyan amos stress. Kung saan man na ito pag-iusa. Nga managlahi man, no? So mga ningana ba? So diha pa lang daan na natin makita nga error. No na natin makita nga error daan, no? Tungkol kay in spiritual, kabalutan nga individual na atay unity. Pero unsay buhaton nato as minister, kay number 1 man gud mga igsoon, kita man gud nga mga ministro nakakabahin diya sa 5 kagasa. Kinahanglan kita man gud ang pundasyon kay nagingon sa Ephesians 4:11, ang 5 kagasa mao ang maghihimpit sa iglesia. So nakasalalay sa tuwa, no, nakasalalay sa tuwa karon sa fivefold. Nakasalalay sa katuwa karon kung unsaon nato ang ginatawag unsaon nato pagdala ang atong mga iglesia diha sa panaghiusa. No? Diha sa panaghiusa. Diri mismo magikan sa tuwa mga minister, diri magikan na sa tuwa mismo ang panaghiusa bago diha sa iglesia sa atong mga kaigsuonan. Pero yan sira naman ako. Di, urang dili sa mga di sige. Ang panahon ako nihatag kinsa mga ini ansiran wala to dili to answer sa pangutana ganiha ang pangutana kani unsang pamaagi aron maghiusa ang mga bride
Ikaduha, kanus mahitabo ang panagiusa. Si ay Pastor Wilmer, pero gusto na ko ibalik tong imuha kaniya kay para makakuha sila ng ideya. Sige daw. Itong ganiha Pastor kay murag imong brad, murag imong na igo ni ganiha. Pero lahi to imuha ganiha no kay ang lahi imuha ganiha kay ma-unite lang ang bride pag ma-rapture na. Dili. Sa literal. Unity usa sa kalibutan. Ayaw usa-usa. Bago ang rapture, dili pa lang Ayo. panagiusa. Pay panagiusa. Sa physical, naanay panagiusa bago Amen. ang rapture. Yes, tama. Oh. Na. O sa spiritual, no? Physical form tayo. Oh. So, asa na? Sige, puta na. Maikot ang prophet. Diyan ang kurang iniktan ko yung ipansik lang sa kuwan. I-type lang ang this doctrine is right. Sige daw. Kung saan kami sa na? Sa kuwan na, the angel of God. Yes, This doctrine. This, sister, really is this. This doctrine, D. Hawasan ng 6. This doctrine is right. Is right. Okay, Oh, nasa ibabaw kamay. Ibabaw kamay. Anong I believe, yeah. Ano? Ano po basa? Ako ba sa ako? Sige. I believe there will be a time when there won't be any more division. Sumo ni naka isa pud nga kuan, murag ganing division ba natin division. Mura ba og ganing mahulog nga denominasyon ta kay no nakahimo nga murag dili ta maghiusa sa physical. No kay naata sa kay nahiusa man ta dinis mensahe, mo nang naata dinhi. Ang problema kay ang naka-division kaning ginatawag nga doctrine. No kaning pagsabot sa mensahe ba tungod kay lahi bagong pagsabot, naamang ko'y ako ang sariling pagsabot sa mensahe, dili ta magkuyog. No, na ini nga na usahay, no? Dili ta magkuyog. Amongst the people of God, such as belong to this church, and I belong to this church, tama, no? Dili ko kay kuan nga iglesia, dili ko kakuan, so mo na mag-cause of division. No? Mo na mag-cause of division, no? Mo na nga dili mahimong, dili pa lang ta salita, ingon ni Brother Wilmer, kailangan bago ta ma-rapture, dapat tayo paghiusa diri. No? And I believe that persecution will run in a big ransom church together. It will be one in Christ, Jesus, and then He will take her home, argue with this doctrine is right. No? Usay na yung mga argumento eh. No, nga mo yun siya tama jud ko. Mao ni akong pagsabot sa pagsabot nako sa 7 seal. Mao ni pagsabot nako sa kuan sa mag-CR libot dito sa likod. Ay wala yagianan diha sa likod. Wala yagianan diha sa likod pastor. Dito lang lapit. Oh, yan. Ay. Ana dai. Okay, no? Sumo ni siya. Isa ka mura og dili mahimong maghiusa pero mo to yun ako ganiya nga unsaon ato himuon. Unsa ato himuon, hawaon nato ang division. Di ba? So hawaon nato ang kural. O inumdum ta di ba ang propeta na iwali nakatong mga pato ba? Nagikulong sila dito sa pikas, gikulong sa pag-abot sa dakong baha, nang lutaw sila tanan. Panglutaw nang alipay sila kay kanuman. Wala na division. Nakagawas na sila, wala na sila division, lipay-lipay na sila dito eh. Salamat brad kay Ana. dugay tang panahon nga nasa ritas karon nagkitaay na ta, nagkalubilo na ta. No? So ang cause nga usahay nga ang atong himuon para mag-unite ka is waon nato ang atong mga division. Mo ingon ako nga even tama katong ingon ni Brad ganyan nga dili man ta maghiusa gid sa espiritu kay tungod kay lahi ta. Pero makita nato nga kung muiral ang gugma. Gugma na lang yung giwiral ani. No. Mao na nga ang muguba sa maong division, mao ang gugma. No. Kay mao mong ganay pundasyon sa Ginoo ang love. Ang love. Okay, sige na pa. Okay, so unsaon nato? Ang isa ani is para nato mahimong unsay atong himuon para magiusa ang mga bride, hawaon nato ang division. Okay, na na no? Na one point na, no? So hawaon nato ang division para mga magpinusipay ta. No?
Fellowship, fellowship. No? Amen. Mag-iusa ta. No? Walay division, walay division. Tama. Okay. Unsa pa? Okay. Wala akong Next. kinahanglan na. Tubagon ni mo ni. Tumago niya. Okay. Wa ko ni kay. Dugang. Tubagon na lang nato ni. Wala na itong matanan. Kamu na ito tubagon. Piling rin. Sige. Tubagon na to. Okay, so salamat sa mga gikahisgutan na ito nga tubag, no? So una-una, so ang tubag ini unsay pamaagi aron niya magkahiusa ang bride. So natubag na nga kinahanglan kuhaon na to ang division. Okay, so dito kaganina kay Brad Edwin, gisgutan niya ang Amos 3:3, no? Na nagisgot niya ako sa iban sa maray na ako bago kumuha to sa akong tubag. Nagisgot siya nga magkauyon ba ang duha, no? Amos 3:3. Magkakuyog ba? Magkakuyog ba ang duruwa gawas kung sila magkakauyon? So, saan nila karon magkuyog? Magkuyog na sila kung nagkauyon sila. So, nakoy quotation niya ang apas ko na. Unya, kung atong taon ang dagan karon sa kalibutan, sumala sa gihisgutan ni Pastor Bayawan, ang Uniting Time ang sign dito sa paragraph 90, kanya gihisgutan niya hangtod sa paragraph 91, na ang nasod nagkahiusa na. Nagkahiusa na ang kalibutan, nagkahiusa na ang nasod. Para, asa sila nahiusa? Para dito sa one word. No? One word government. Economical movement. Dito sila hiusaon. So, kung gihiusa ang kalibutan, gihiusa ang mga pamaagi sa kalibutan, naghiusa na, ang mga katawhan sa kalibutan, nagkakahiusa na. Ang Diyos, dito pag-abot sa paragraph 91, gihiusa na po niya ang bride. Hiusaon po niya ang bride. Hiusaon niya ang bride, preparation for the coming rapture. Amen. Para sa rapture. Hiusaon ang bride diha sa word, sa pulong. Amen. Mausa sila. So, ang question din karon, unsa ang pamaagi aron makahiusa ang mga bride. Ano na ko'y scripture na atong basahon, 2 Corinthians chapter 6, verse 14. 2 Corinthians sabi, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuhuon. Kay unsaon man pagpanagkakuyog sa pagkamatarong o sa pagkamasubilon. So, kwan sa dito sa Amos 3:3 gapon. Kung unsaon man pag inambitay sa kahayag uban sa kangitngit. So, doon naging separation nga mahitabo. No? O kung saan man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyan. Kung unsa ang kaambitan sa matinuon uban sa dili matinuon. O kung saan man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan. Kahit kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Matod pa sa gingon sa Dios, magapuyo ako kanila o magalakaw sa kaliwala nila o ako mahimong Dios nila o sila mahimong katawhan nako. Amen. No? Tungod niya na manggula kamo sa kaliwala nila. So Revelation 18:4, kinahanglan niya ang mga bride gula gid siya sa mga programa. Manggula kamo sa kaliwala nila o managpamulag kamo nagaingon ang Ginoo o dili kamo maghilabot sa mga mahugaw o pagadawaton ko kamo. O ako mahimong amahan ninyo o kamo mahimong anak nako, lalaki o babae, nagaingon ang Ginoo ang makagagahom.
So klaro kayo ang scripture, ganina, gisgutan niya, unang pamaagi, aron niya may usang bride, mao ang pag-break sa division. No? So ako adili karon, ikaduha nga pamaagi, kinahanglan nga mosunod ka sa pamaagi sa Dios, no? Pamaagi sa Dios. Tungod kay ang Dios aduna siya kaugalingon niyang dalan. Dili mao ang pakig siangay sa kung unsa man ang mga butang sa kalibutan, nagauyon-uyon po ang mga tao nga nagaingon mga bride man mi. Pero ang kinabuhi dili wala mahaom diha sa pulong. Kay ngano man adunay pakig kauban sa mga dili mga magtotoo, no? Adunay basa na to ang quotation niya, God has provided with 1954, no? Sa paragraph 61 nagaingon siya, God when He calls people, He calls for total separation. Last condition. Last condition na lang. O sige. Dito na sa Jehovah Jireh, 1962, paragraph 134. You separate your thing. You separate your thing yourself from sin. 1962. Okay. So, you separate your thing yourself from sin. Unbelief. There's only one sin, and that's unbelief. So, this committing adultery, so kana siya tanan smoking, siga pagpalikuan, magpuro na siya sala. Dili na siya sala, pero bunga siya sa pagpakasala. So, ang sala dito is pag-disobey sa word of God. Ingon siya, telling lies is not a sin. That's the attribute of unbelief. So kung dili ka motuo sa pulong sa Dios, mao na nga hinungdan niya ginahimo nimo na ang nga mga butang. So if you believe, you would not do these things certainly. Tungod kay Jesus said, John 5:24, He that heareth my words and believeth on Him that sent me has eternal life. That's so, no? Holy Spirit, mao na siya ang Holy Spirit. Because he believes correctly now until you receive that, you're make believer that's in that group. But when they really believe, separating themselves, then when you separate yourself from all unbelief and believe God, walk out strictly, carrying the commandments, doing everything that's right, then God will say, every promise in the books is yours. It's yours. Amen. All yours, no? Turn from Genesis to Revelation. So, kinahanglan niya, ang pamaagi, diya lang ko karon i-conclude niya, ang pamaagi aron sa paghiusa sa bride, mao ang separate gikan sa mga unbelief, no? Sa mga giisgutan dito nga ang dili pagtuo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang bride, sa atong giisgutan kanina, ang bride mahiusa lamang sa diha sa word, diha sa pulong. Kay ang word, no? Ang word ng word magkakuyog na, so sila nahiusa na sila diha, usa na sila. So mao na siya nga kinahanglan niya separate ka. Muhawa gikan sa mga unbelief. Kung dili pabilin ka lang dito sa pulong. Kay ingon siya ang John 5:24 niya ang sa tibunan ingon sa John 5:24. Sa pagkatilon ako magkaingon niya kaninyo nga ang mutuo, no? Ang magatuo sa nagapadala kanako makaangkol sa kinabuhi. So, kana lang kay may limitado ang oras. Okay, so Pastor, salamat no. So, diniha atong gisgutan ang usa ka pamaagi nga para mawala para mahiusa ang pride. Dili kay gisgutan nato kaniya, dili pa lang dapat mahiusa na unite din mahitabo. Ingon si Brad Wilber kaniya, kinahanglan sa physical then spiritual. Then gisgutan nato kaniya nga unsa bang pamaagi is nga ihatag sa Dios sa tuwa is mo ang pagkat sa division, no?
kabalutan nga in circle sa mensahe, no, kabalutan nga sa tibuok mensahe, kabalutan nga na yung iyang mga silip na to sa mensahe, no? Pero mo to nga dili pwedeng mahiusa sa dihan ana pa ang division, no? Napatay mga aliba, no? Okay, dapat mo to ganihan nga kinahanglan maghari din ang gugma, no? So kani kay pastor nakita ko nato ni nga pamaagi sa Ginoo sa individual, pastor, no? Nga pamaagi sa Ginoo nga kinahanglan ang individual church kita mismo na natay ginatawag na physical relation ay spiritual relation sa atong Ginoo aron mahimo tang sa diha, no, sa individual sa matag usa kanato. No, dili siya yung sa circle sa mensahe nga kanang ma-unite ka. Okay. Napa? Siguro atong paniya atong igsoon ni abot, no, si Brother Manny ug si Pastor Andy. No, so salamat kayo sa gayon nga siguro. Time na sa kape. Oras ni abot Brother Manny. Ang oras na Pagkapiha sa natin kape sa. Davao. Alas 7. Alas 9:30 nandiyan na ako sa kuwan. Sa Kaya lang yung sasakyan namin medyo napahaba kasi yung aming talakayan sa okay. Okay lang. At least na mas kumulang dito sa aming paglalakbay. salamat sa Pastor Antik. Salamat kay Okay, so siguro baka bigyan ka namin, Pastor, kasi medyo nauna na kami yung first topic namin yung Unity of the Bride. Siguro bigyan ka namin ng panahon. Kapisa. Ang question sa. Question. Ano ba natin yung question? Pero wala na yung mga answer na ni. Wala. Wala na. Okay na, so hindi kalwa. Okay na rin sa una. Wala na yung mabuhan diha. Kani kadua. Kano sa mahitabo? Ang panagiusa sa bride. Nagiusa. Karon na. Karon na. Pastor, karon na daw. Karon na. Karon na. Nangan karon na gyud. Magulat patag ugma. Wala man ang mahitabo walay ugma. Oh. Karon ng panahon. Tama. Nya dito sa Revelation 19:7 ang nubya nakaandam. Nakaandam na. Pwede na. No? So, okay. Sige, hatag sa nato kay Pastor Manny. At least kapag nakakuha ta og view, Hindi so na kasi messenger. nabot siya yung mga ato pong kuwanan, no? Tama mo to kay Pastor Jan ganiya, dili ta pareha og sugod. No? Dili ta pareha og sugod na kay mas taas. No? Nagi pinakamubo, no? So kinahanglan nga paminaway kita, no? Ama to. Kato kay Pastor ganiya nga kuan, punto kay Pastor Jan, no? Nindot ko nga kinahanglan para mahiusa ang bride diha gyud sa bugma magsugod. Love. No? Pastor, Ay ikaw, Pastor? alam ko kamay nga ako kay Mr. Elmer. Unity of the bride. Nag-invite kayo kumayang ba? Alam sa to Pero, result mag-unity kay hindi ko bride tanan. Gani. So, kung sa mag-inang bride, hindi dapat Ang buot pasabutan niya, ginapunto lang gidani. Katong mga bride lang yun. Bride lang yun. Dili man siya, wala Wala man to'y labot tong dili bride. Wala siya gibutang dili nga unbeliever, big believer. Ang bride lang yun. So paano mag-iusa? Kaya number one man gud ani, pag wisgot man gud og unity, diha man gud makita ang tinuod na karakter sa tao. Amen. Diha palutawon palutawon pag wisgot ang unity. Diha makita ang karakter sa tao. Sa may taman tayo bang mga lahi-lahi na pag-interpretar sa mensahe sa propeta. Pero ang pinapalutaw sa Ginoo nga atong mga kinaiya ba? Kung saan na ito paglaman siya. Siguro napay mas kuhan pa na, no? So siguro ihata na ito kay Brother Manny. Makape pa. Hindi. Ito Brother Manny yung ano namin. Apura man yun ni Sir, makape pa ang tato. Apura niya ba? Ipagpamunin ko ninyo at kami na traffic.
yung sasakyan ni Pastor ay natubigan pa yung kanyang karburador kaya halos hindi makatakbo. Tubigan, tubig. Sa laibo ba ka nang Basahin ko lamang ng limaw? yung, Nakasalom ba? yung Nakasalubong ka ng- Asa mo dito? yung Jesus Di ano sa said, kilala. 5:24. Jesus said in St. John 5:24, "He that heareth my words and believes on him that sent me has eternal life." Kailangan makita natin kasi sino ba sa atin, sino ba sa end time ang hindi naniniwala? Pero ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ano natin yung John 3:16? In John 3:16, "Whosoever believes on him shall not perish but have everlasting life." Sino ba sa denominational world ang hindi naniniwala kay Kristo? Pero ano ba yung malalim na ibig sabihin ng believe? Kailan makita natin kasi baka magiging kampante na tayo. Kasi in time message ako, I believe in the prophet, I believe in his message. To believe is first in 3 stages. To believe is to receive. Paano natin tinatanggap na hindi natin alam? O pwede mong tanggapin kahit di mo alam. Pwede na tanggap ka lang sa kay Kristo. Because when we believe the prophet, we believe his word. Pero wala pa tayong masyadong unawa. But the second part is, sabi ng propeta, the evidence of baptism of the Holy Ghost is clear understanding of the word. Okay. Pero, alis lang yun. Parang Bible yan eh. Di sabi, John 3:5-7. Okay. Acts 2:38. Kaya nga yung mga oneness, talagang Acts 2:38. Ang kanilang salvation is Acts 2:38. Ang mga evangelicals na iba is John 3:16 is enough. Yung iba, whosoever shall call in the name of the Lord shall be saved. Ganon din dito. Ang propeta nagsasabi, kasi ito ay proseso. Kung hindi mo na nahakbangan yung proseso because God has already cut your life, yun yung salvation mo. Pero habang tayo ay nag-aaral, makikita ng Diyos kung gusto mong lumakad o hindi. Kaya, first receive, then have a clear understanding, and then that word, that clear understanding must be made alive. Kailangan makita sa iyo. Yun na yun, yung Amos 3:3 na sinabi, can two walk together unless they be agreed? Alam niyo ba kung ano yung pananaw ng ibang end time? Kung hindi tayo magkikita eye to eye sa doktrina ng end time, hindi dapat tayo magsama. Katulad namin ni Pastor Marcelo, di naman kami eye to eye sa lahat eh. Kailangan ba kami ay maghiwalay? Kasi ang interpretation niyan, kahit na magkaiba tayo, kung payag tayong magsama at mag-aralan, pwede tayo magsama. Okay. Dahil dinadala kagad nila sa doktrina. Because we are progressing, nagpo-progress naman tayo. Dahil si Pastor Ramani, ganito, iba yung doktrina niya, huwag natin isali. Minsan ganyan, malimit na ganyan. Like yung salitang theophany. Iba unawa mo, iba unawa ko, huwag tayong magsama. Basta sa akin, ito unawa ko. Ang unawa mo, mali. So, yung attitude na yun, kung babasahin natin ang unity of the bride of Christ, magsisimula sa unity of the Spirit. Kailangan iisa yung ating dito sa lugar na ito ay meron tayong kapayapaan, may pag-ibig, kahit na sino ka pa, kahit na ikaw yung pinakamababa sa lahat, at least
i-recognize kita. Eh, paano kung mataas ang Galatians binigay sa iyo ng 5:22. Panginoon na revelation Ang bunga at sa Espiritu. hindi ko nakaka-catch up yung sinasabi mo. Diya ka magkayusa. So, basahin ko lamang yung, yung talata ng Ephesians 4 hanggang 16. Oh. Basahin ko lamang Ephesians 4 verses 1 to 7. I, therefore, the prisoner, siguro naintindihan natin lahat ng English kasi si Pastor Basia, puro English yung sinasabi niya kanina. The prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherein ye are called, with all lowliness and meekness. All lowliness and meekness. Na ipapakita natin na kung the more you know, the more revelation you have, the more humble you become. Yan talaga ang magagawa. Hindi siya nagmamarunong, hindi siya nagmamataas. Ay, mas marunong ako. Alam mo yung mas marunong ako, intellectual yun. Because knowledge pop up. Pero, marami sa mga end-time message ministers na hindi nga nila kaya ipaliwanag. Pero yun ang doktrina nila. With lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another. Pagka hindi ko pa naintindihan, huwag mong ipilit sa akin, may darating din ang panahon. Forbearing nga. Pero maraming salamat dahil medyo nagbabago-bago na rin ang yata. Dati pagka hindi lang kayo magkasundo sa period, ay hiwala yan. Forbearing one another in love. Ito yung 3. Endeavoring, pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu. Kahit na tayo ay iba-iba ang unawa, because merong measures ang bawat isa. May sukat ang bawat isa. Merong mas matanda. Merong mas bata sa end time. Pero minsan yung mga bata na mag-aral, yun ay mga nauna. But remember, to just quote the quotation of the prophet is only letters. Mga titik lang yun, at ang titik nakamamatay. Lalo-lalo na kung nagkukong tayo dyan, mga kapatid. Tapos yan na. Pero walang pagkakaiba tayo sa denomination. Kasi ulitin ko, bawat isa mayroong pet doctrine. Kaya nagkakahiwa-hiwalay ang denominations dahil iisang Biblia, pero nagkukuha lang sila, hindi nila kinukuha yung iba. Because to study the end time message, kailangan masuyod mo lahat yan. You cannot just give 5 quotations, tapos ito na yung stand mo. Hindi yun. Kaya maganda ho yung ating pag-aaralan kasi natututo tayong lahat. So ulitin ko sa 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pero salamat din sa Panginoon kasi dati lahat tayo ay lions.
nakikipag-iskribahan tayo ng quotation laban sa quotation eh. Quotation laban sa quotation. Hanggang mamaya, pag uwi natin, sugatan tayo lahat. At least ngayon, hindi na sugatan. Amen. Namamaga na lang. Kulang. Okay, there is one body. Pagka sinabing one body, masasaktan lang ang isang bahagi ng katawan pag may sugat. At sino ang magpapagaling? Bahagi rin ng katawan. That is correction. Maliban lamang kung sasabihin mo, hindi bahagi ng katawan yan, kaya dapat umalis na sa atin. Sinong dapat magsabi yan?